Sabado! Kakatapos na ng first Friday, this is our Dark and Light Side episode 171. Ngayon, tignan natin, ano ba yung magiging problema nyo or naging problema nyo ngayon after ng first Friday? Tignan natin. Uy, Diyos ko. Okay, sa mga nagkaroon ng kamalasan, lahat kahapon, first Friday, nanakawan ba kayo? Naisahan ba kayo? Iniwanan ba kayo? Nahuli nyo ba? Hindi ba kayo binayaran? Kung lahat ng kamalasan na yan nangyari sa inyo, ibig sabihin, may bahid kayo ng karma. Okay? So, kung gusto nyong matanggal yan, yun na. Okay? So, kuha muna tayo dito ng tatlo. Una, Three of Cups, sabi ko. Pangalawa, tignan natin. Ten of Wands, nako. And pangatlo, the Queen of Cups. Ngayon, ito yon. Yung sinasabi ditong Three of Cups sa dark side, ibig sabihin, yung nagbigay ng problema sa'yo, nasa paligid mo lang, malapit lang sa'yo, at mga kakilala mo din sila, 'di ba? Kung posible, pamilya mo, katrabaho mo, kaibigan mo, 'di ba? Karelasyon mo. At yung Ten of Wands kasi is pabigat. Mabigat yung vibration nila sa buhay mo. Kapag sila yung nakasama mo, parang inaalat ka, minamalas ka, na parang andyan na, pero marami pang pagpipigil na nangyayari. At ito kasing Queen of Cups. This is the, second to the top na talaga na natin, barahan. Na kung ibig sabihin nito, yung problema mo, mabigat, malaki yung problema mo. Kung meron ka man sigurong sa percentage, nasa 80 to 85% yung problem mo ngayon sa buhay mo na hindi mo kinakaya. Mabigat. So, lahat ng factors, andi dito yung factors ng pamilya na dulot na problema ng pamilya mo, problema mo sa trabaho mo, problema mo sa karelasyon mo, problema sa finances mo, and then nadadama yung kalusugan mo. Tignan natin dito. Ano ba dapat? Uy. Oh, that's the Ace of Wands. Pangalawa, the Strength. And pangatlo, that's the Nine of Pentacles. Ang ganda. O, di ba? Kasi dito, ibig sabihin dun sa Ace of Wands, yung mga mensahe, yung paparating, yung nandyan na. So, posible tao na binibigyan ka ng respeto, pinapahalagahan ka, minamahal ka, 'di ba? Kung ano man yung mga problemang hinaharap mo, yun na yun. Huwag mong problemahin yung problema ng iba para hindi ka mabigatan, hindi ka mahirapan. At panatilihin mong matatag ang sarili mo sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinadanas mo. So, kung meron ka mang mga goal sa buhay mo, mag-focus ka sa goal mo para maging independent person ka at sapat ang lahat-lahat sa'yo. Kung ito'y sa trabaho, no? Kung nandyan ka na sa punto na okay na yung finances mo, sapat na yung sweldo mo, yun na i-manage mo, no? Kung na-manage mo naman yung self-expenses mo, then do so. Huwag ka nang mag-extend pa ng tawag nito. Huwag mo nang pakialaman yung problema ng iba para hindi ka madamay, hindi ka mamalasin. Kasi kapag the more na nakichismis ka sa problema ng iba, the more na naging concern ka sa ibang tao, the more na ina-attract mo yung negative. And then nadadamay ka. Kasi para siyang sakit na nahahawa ka. Hindi mo naman alam kung gaano kakatibay eh. Yung pangangatawan mo, hindi mo alam kung kaya bang saluhin ng katawan mo yung mga komplikasyon kung sakali. Ganon yon. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagpaparitual, hindi ka nagpapa-cleansing sa buong buhay mo, malamang mabilis kang madapuan ng sakit. 'Di ba? Madadapuan ka ng barang, kulam sumpa, kamalasan sa pera, dito yung lulukuhin ka sa pag-ibig, paibigin ka, iiwanan ka, sasaktan ka,
Tapos kung meron ka ilalagay ng mga negosyo, mamalasin. Kung meron ka namang pagkakatiwalaan na tao, kahit alam mo mabait dati, nadadala at nagkakaroon din ng mga pagtatride or pagsisinungaling sa'yo. Walang pinipili yan. It's either your family, your relatives, your friends, your co-worker, your classmates, your relationship, or yung mga tao na sa buong akala mo ay malapit at pinagkakatiwalaan mo, di ba? So, katulad lang din yan. Kung sa Katoliko, di ba? Ugali ng Katoliko na kapag bumili ng kandila, sisindi doon sa nakasindi. Di ba yung kapag napunta ka ng mga sindihan sa kandila, sa simbahan, nakikisindi ka doon sa mga kandila. Di ba? So, hindi mo alam kung ano yung prayers na meron doon sa kandila kung saan ka nakasindi. So, halimbawa, yung kandila na yon, yung problema ng owner ng kandila na nakatirik is finances. Tapos ikaw, napakaganda ng financial flow mo, nakisindi ka doon. In a span of 24 to 72 hours, magbabago yung energy mo. Kasi wala kang protection ritual, wala kang cleansing, di ka rin nagkakaroon ng cleansing, di ka rin nagpapa-ritual sa sarili mo. So, bigla siyang magsaslide sa'yo, madadamay ka. So, tapos kung ano naman, kung halimbawa, kung yung may-ari naman ng kandila na sinindihan mo is may cancer, namatayan, nagkasakit, ganun din yung dadapo sa'yo, dadaloy sa'yo yun, kasi para siyang chain na domino effect. So, para hindi ka mahawaan ng kung ano man ang meron sa kandila na yun, maglagay ka ng protections na ritual sa sarili mo, or magpa-cleansing ka kahit quarterly para maibsan at hindi ka agad-agad madamay. So, sa lahat-lahat, ganito yun. So, kung nakikisindi ka ng kandila sa kandila ng iba, ibig sabihin, para ka na rin nakihati sa problema kung anong meron sa nakatirik na pinagsindihan mo. So, yun na yun. At kung gusto mong maputol yan, di ba? Halimbawa, masyadong kamalasan, sobra-sobrang kamalasan. So, para maputol yan, ipa-cut off ritual mo. Para wala na. Diba? So, ngayon, yung gagawin mo, it's either magpa-cleansing ka, magpa-cut off ritual ka, magpatanggal ka ng karma mo, at magpalagay ka ng protection ritual mo. Lahat yun ganun. So, ngayon, kung yung nakasinding kandila is yung problema niya is nagkakahiwalay sila, nagkakamalabuan sila ng karelasyon niya, ganun din yun sa'yo. Darating din ng punto, magkakalubuan din kayo. Kung meron naman siyang problema sa negosyo niya, sa magulang niya, sa siblings niya, ganun din mangyayari sa'yo. Diba? So, nakuha niyo na ngayon. Maliban sa minamana ninyong mga sumpa barangkulam sa magulang niyo sa ibang tao, meron pa ring tulay, yung negative energy doon sa pakikisindi nyo sa nakatirik na kandila na hindi naman sa inyo. Okay? So, please do repost this video para malaman ng lahat. At hindi yan sinasabi ng iba kasi mawawalan sila ng client. But on my end, para maibsan, mabawasan yung mga taong biglang namamatay na hindi naman para sa kanila ang kamatayan, gawin nyo. Kasi nakakaawa na nakikisindi ka dyan sa kandila kung saan yung dasal, idinasal niya ang kaluluwa ng nakakamatay pa lang. So kung ano yung ikinamatay nun, dun sa dasal na yun, yun ang mamanahin mo. Mantakin mo, mamanahin mo kamatayan. Tapos yung isa, mamanahin mo karma, mamanahin mo financial problems. Ay nako, mas maganda pang magparitual ka para kung makalimot ka man sa mga gagawin mo at dapat protektado ka. Ganun din lahat yun, di ba? Kung nakadepensa ka sa kalusugan, depensahan mo rin ang kinabukasan, spiritual na side mo at vibrations sa buhay mo, ng pamilya mo, mahal mo at negosyo mo at kung ano-ano pa. Maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk. Good afternoon.